Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa buong buwan na 'to? Puwedeng nangyayari na 'tong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo 'tong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Teka, kati ng ilong ka. Baka may lumabas na gender. Mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa case na to, may bida tayo. So kung di kayo to, baka someone na malapit sa inyo. I-describe ko naman para malaman nyo kung tatama ba sa inyo tong rating o sa kakilala nyo. Pero yung bida dito single. Pwedeng babae. Kung dito babae, pwede rin namang lalaki. Pero tatama lang sa kanya kung introvert siya. Pero kung babae, whether introvert o extrovert, basta babae siya. So again, pwede rin naman sa lalaki kung introvert siya. Ito maganda oh. Ano pa pala? May description pa pala ako bago pumunta dito. Pero maganda nga siya. So ano ba sinabi ko? Babae, no? Babae o lalaking introvert. Ang single. Ang edad, mga 18 to 29 years old. Kung dito single, ex-partner, pwede rin itong byuda. So, yan. Ngayon, sa case na to, maganda nga, diba? Dahil may success dito. Oh. Ito, blessing na to. So, dito sa mga sinabi kong to, may chance na makapag-save ng money. So, may something na maganda. In short, good news na lang. Good news sa pera kasi Four of Pentacles yung dulo na para bang kayo yung bida yung magbe-benefit dito. So more like promotion o unexpected money o mababayaran bang utang? Kasi pwede rin kasi stability, security to. So depende sa case. Sabihin natin nang gusto magkapera, di pwede. Kung mababayaran ng mga utang, pwede. Promotion, pwede. New job, pwede. Pero good news to sa pera o career. Doon siya tatama. Hindi sa relasyon. Anyways,
Punta na tayo sa susunod. Saan ba isang deck? Ito. Yung sa susunod na scenario. Basta relasyon. Pag relasyon, maglalagay ako ng clue. Yung mga zodiac sign, description. Pero kung career, walang description, ha? Walang clue. So sa case din na to, pwedeng magdugtong yung kwento, pero madalas hindi. Sasabihin ko na lang kapag nagdugtong. Kung nagdugtong yung kwento. Hindi nagdugtong yung kwento, iba na to. So kung dito tumama sa inyo, edi baka nga tumama sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Pwede rin idol. Pero ano to? Pangit ito. Pangit din yung dulo. Bakit kaya? Kasi yung injustice dito, more like dito. Work hard to eh. Pero maraming pwedeng case dito. Una, i-accuse yung iba sa inyo. Sa workplace, ng kung ano-anong di naman totoong chika. Ganon, parang gossip na to. Mukhang gossip to. Ngayon, ipapakita nyo na matatag kayo at hindi kayo basta-basta bibigay sa negativity ng mga tao dito sa paligid ng iba sa inyo. Dun sa workplace, kung walang work, edi tatama to sa someone na malapit sa kanila na may work. Okay? So yun, hindi kayo basta-basta susuko. Hindi nyo susukuhan itong mga negative people. Magpo-focus kayo sa trabaho nyo. Ngayon, since na partneran nito, ang mangyayari, super focus kayo in a way na magiging somewhat workaholic kayo dito. Na wala na kayong time para makipag-socialize. Sabagay, makikipag-socialize ka pa ba kung puro negative yung mga tao sa paligid, di ba? So more like, sa ganitong klaseng case, magiging workaholic kayo. Na wala na nga kayong time makipag-socialize. O yung iba sa inyo. Yun yung unang senaryo. Pangalawa, sabihin natin yung iba sa inyo, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, naging somewhat lazy, uninspired sa work. Doon napapasok yung responsibility dito. Due to laziness, o yun nga, hindi inspired. Ngayon, don't worry. Kasi, may something na magkukos para maging energetic kayo ulit o inspired. So, yung procrastination dito mawawala in short. Kasi ito, mag-work na kayo ulit eh. Ang problem, yung katas ng pinaghirapan nyo dito, mapupunta sa anything na may kinalaman sa pleasure. So, magiging masipag, di ba? Sabihin natin puro absent nung mga nakaraang buwan. Uninspired kasi. Puro absent. O may absent. Hindi niya buo yung buong buwan ng March. Hindi niya buo.
yung attendance nung mga nakarang buwan. So, ngayong March, mabubuo niya yan. Kung di niya mabuo, gagawa siya ng way para bayaran yung in-absent niya. So, mag-OT siya. Ngayon, okay, di ba? Kasi, maganda performance niya. Dahil, buo niya yung buong March. Wala siyang absent, marami siyang OT. Ang problema, kasi nga, the devil yung huli. Yung lahat, yung katas ng pinaghirapan niya dito, mapupunta sa kung ano-anong luho, bisyo, anything na may kinalaman sa self-indulgence o pleasure. Ganon. Na parang wala siyang na-save. Anyways, since career ulit yan, di ba? Wala ulit na clue. So, description. Punta na tayo sa susunod. Susunod na deck, pero wait lang. Ayusin ko lang tong mga deck dito. Nagkamali pa ako ng bunot ng deck. Pang last kasi to eh. Hindi pa tayo last. Hindi pa last scenario. Anyways, dito, ibang deck ay ibang scenario. Ha? So, same instruction, sabihin ko naman kapag nagdugtong yung kwento. Oh, nagalit to. Sincere friend. Ano yun? Ang weird, no? Nagalit. Sincere friend. So, ang dating sa akin sa buong buwan na to, may tendency na yun nga, may magalit, no? For some reason. Pero don't worry kasi may sincere friend tayo dito na handang sumuporta o malalay sa iba sa inyo. Okay? Ewan ko sino makakaaway ng iba sa inyo, pero may parang best friend kayo dito o close friend na yun nga, tutulungan kayo during sa panahon na galit kayo. O yung iba sa inyo. Yun. May taong mag-a-advise ba in times of crisis? Pero again, friend yan. Palagay, sincere friend, edi friend yan. Ngayon, ang tanong, ba't kaya magagalit to? O pwede rin naman may someone na magagalit tapos kayo to, na magiging sincere friend. Na handang alalayan, tumulong, sumuporta sa friend sa panahon na kailangan niya. Nang may makakausap, handang magbigay ng advice. So, case to case basis, pwede nga rin siyang vice versa. Pero, ba't kaya walang nangyari? Eto, teka. Alamin natin. Bakit may magagalit? Anong reason? So, alamin natin itong anger. Ano meaning yan? So, may babae. Ay, ayun, nagalit talaga. Oh, may tayo, whip. Arguments yan eh. Pero sa case na to, babae yung magagalit regardless kung kayo yung babae na magagalit sa someone else o kayo yung sincere friend na magiging supportive sa friend nyo na babae na may makakaaway siya. So, anong reason bakit may magagalit siya?
Dalawa yung pwedeng pinagmulan eh. Pwedeng sa relasyon o career. Alin man doon, yung magiging pinagmulan ng galit niya. Anyways, pa tayong ibang detalye. Presence ba? Presence. Well, ang dating sa akin, may someone na mukhang makakatanggap ng regalo. Kaya nga presents eh, edi gift. Aha, ako dito, literal na mahahawakan. Edi, para siyang praise, offer, proposal. O invitation. Pero more like, manggagaling to sa someone na malapit sa inyo. So, pag sinabi kong malapit, kadugo, kapamilya, kapitbahay. Kapitbahay? Malapit ba yun? Hindi, naisip ko kasi bahay to eh. City house nga eh. So, syempre, magkakadikit yung bahay. Pero wag na yung kapamilya. Wag na yung kapitbahay. Mag-focus na lang tayo. O sa bagay, home din naman. O sige na nga. Tama na rin natin yung kapitbahay. Kapitbahay, kapamilya, kadugo. In general. Doon manggagaling tong praise. So, kung dito literal na gift, praise, offer, ano ba yung sinabi ko? Invitation, proposal. Yan. Kung di man literal na kadugo, kapamilya, kapitbahay, ay karelasyon, pwede rin naman. Anyone na malapit sa puso ng iba sa inyo. Kaya nga sinama ko na rin pati kapitbahay. So, pwede rin dyan yung karelasyon. Okay? Parang matutuwa yung iba sa inyo. Parang siyang more like surprise. Masa-surprise, matutuwa. O, sabihin natin good news na lang to. Good news in general. May matatanggap na good news. Ang iba sa inyo mula sa kapitbahay, kapamilya, kadugo, karelasyon. So, alin man dyan. May isip. Ngayon, punta tayo dito bago tayo pumunta dito sa last day. Iba pang senaryo dito. Ay! Pero hindi ko na kinuha to. Sa case na to, lalaki pwede rin tong babae, pero extrovert. So ano to, yung subject sa kwento ko, lalaki. Whether introvert, extrovert, basta lalaki. Pwede rin tong babae, pero extrovert. Mag-ingat sa kanya. Kasi nagwe-wear siya ng mask dito. So, pag sinabi mong nagwe-wear ng mask, dishonest siya. Diba? Mapandin lang. O prone sa betrayal. Pwede rin ganito. Huwag magpanin lang sa mukha kasi minsan
nakakalinlang nga yung mukha. Kung sino pa yung maamoy yung mukha, siya pa yung masama. May ganyang case. At actually, marami ng ganyang case na ang amo-amo ng mukha. Tapos, masama pala ugali. Pwede rin to sa nanliligaw. Kumbaga, wag ma-fall sa itsura, kundi sa ugali at consistency ng action. Kasi para siyang playboy. Ang dating sa akin, playboy yung lalaki. O playgirl. Baka maka-attract yung iba sa inyo ng ganyan. Playboy, playgirl. Kaya beware. Tingin ko mas lalong tatama ito dun sa mga single. Ayun nga, baka maka-attract sila ng playboy, playgirl, o may sabit na. Sasabihin niya, single daw kuno. Yung pala in a relationship na o kasal na sa iba. Tingin ko mas malaki chance doon tatama to sa single. So beware sa makakadil ng single. Ngayong March, lalo't gwapo. Pero maganda kung lagyan natin ng clue. Para hindi tayo malito. Para may idea tayo sino yung dapat iwasan. So ito yung itsura ng taong dapat iwasan ng single. Itsura. Zodiac sign mo na. Zodiac sign. Zodiac sign ng darating sa buhay ng single na Libra. Leo, Virgo, Taurus. Ay, magwapo talaga to. Gwapo at maganda. Pwede rin naman to. Pero mas malaki chance dito. Taurus, Leo. Ngayon, ito ang kung di tumama sa inyo, di baka tumama sa kakilala nyo. Sabi natin, hindi naman kayo single So, hindi ito para sa inyo, di ba? So, para to sa someone na malapit sa inyo o idol. Okay? So, ito yung possible. So, Zodiac sign, Libra, kapwa Libra, Capricorn, Taurus ulit. Dito naman tayo sa description. Kung dito tumama sa inyo itong clue na description natin, baka nga tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, may taong straight ang buhok. Black ang buhok. Maganda mag-makeup. Lalo na sa part ng mata. Animated eyes. O maganda siguro mata. Malaki. Ito, very young. So, either mas bata sa inyo to. May someone na mas bata o ang edad, may taong ang edad ay ganito. Mga teenager to 29 years old. Either mas bata sa inyo to o may taong ganun nga, teenager to 29 years old. Para masabi kong young pa yan. So may someone na ganyan. Ngayon, pumunta na tayo dito sa dulo. Ito na yung last deck natin. Kukuha lang ako dito ng 3. Babasahin ko na lang. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Ito na ang general advice sa buong March. Best friend. True friends stick together no matter what. Love from
your parents, no matter what, your mother and father love you as much as they can. Share. When you share, everyone feels happy. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Po.